To give us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva. Praise God! Mas malakas na palakpak po para sa Diyos na buhay! Amen! Ang pinapalakpakan po natin ay Diyos na buhay! Praise God! Purihin po ang Panginoon. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Yun tayo mga Pilipino, talaga mahilig tayong bumati na magandang umaga kahit hindi magandang ating pakiramdam. Amen. Nandyan po ba kayo? Isang napakagandang katangian po nating mga Pilipino ay matatag po nating hinaharap anumang hamon ng buhay. Kahit marami ng problema, nakakapag-selfie pa at nakakangiti pa ito. Amen. Ang ganda ng pagkalikha sa ating mga Pilipino, no? Masayahin po tayo. Pero bakit ganon? Ayon po sa survey, isa daw po sa maikli ang buhay ay mga Pilipino. Ganong masayahin tayo. Bakit po kaya? Kasi kahit masayahin, kung maintindihin naman, minsan dinadaig ng pagiging maintindihin ang pagiging masayahin natin. Ang dalangin ko po, kung tayo man po'y nag-iintindi ng maraming bagay at dumadaan sa ating isip at puso, wag nating kalilimutang may kasama tayong Diyos na kayang bumuhat gaano man kabigat ang ating iniintindi sa buhay na ito. Amen? Buwan ng Abril, akalain mo, nakakaapat na buwan na tayo. So ilang buwan na lang, magpapasko na naman. Maglilipat na naman ang taon. Parang kailan lang. Napansin nyo ba, bumibilis ang araw? Nagugulat ka, ay, linggo na ba bukas? Parang kailan lang, namnam ko paano ako'y nagtuturo. At habang ako'y nag-aaral ng kanyang salita, ninanamnam ko pa yung aking inaral nung tinuro ko nung linggo. Tama po ang Biblia, parang pinabibilis na ng Panginoon ang panahon. Dahil kung hindi niya pabibilisin ang panahon, baka walang maligtas. Init pa nga lang ng araw, ayaw mo na lalo na kapag init pa ng pagsubok yan. Init ng problema, init ng sakit karamdaman. Panahon pa lang yan, mapanghamon na. Ang dalangin ko po, anumang hamon ng buhay, malalagpasan ng bawat Kristiyano kasi may Diyos ka. Amen ba? Sabihin mo sa katabi mo, may Diyos ka eh. Hindi bagay sa atin ang laging nanlalamig. At hindi pwedeng hindi ka kakapit ng gusto. Kasi may Diyos ka na napatunayan na ang Diyos na ito, walang imposible sa Kanya. Amen. Payak na kaisipan lamang nung ako po ay tumanggap sa Panginoon, kinilala ko ang Diyos na manggagamot, kilala ko ang Diyos na kung saan ay kaya niyang ibigay, maliit o malaki kong pangangailangan. Dahil ang sample nun, nabigay niya ang kanyang anak na si Jesus. Hindi pa kaya niya kayang ibigay anumang pang-araw-araw kung pangangailangan. Abay na itatawid naman sa aking paniniwala na kailanman ang Diyos ay hindi marunong magkulang sa buhay ng bawat isa. Buwan ng Abril, salamat sapagkat napakaganda ng ating topic sa umagang ito. Ang topic po natin sa umagang ito, sabay-sabay po nating basahin, Revival, a call to excellent service. Everybody say, excellent service. O bilang introduction ko sa inyo, nang tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, nag-umapaw sa ating puso ang kagalakan. Kagalakan na hindi mo kayang ipaliwanag. Bakit ganon? Nung may bago akong cellphone, masaya naman ako. Nung nagkaroon ako ng bagong sasakyan, masaya ako. Nung nakapag-asawa ako, nung sinagot ako ng minamahal ko, masaya ako. Pero bakit nang tanggapin ko kay si Kristo, ibang kagalakan ito? Ang tawag doon ay joy of salvation. Everybody say, joy of salvation. Yun yung kagalakang hindi kayang paliwanag. Unspeakable joy. Na Diyos lang ang nagbibigay. Na naalwan ang buhay mo. Gumaang ang pakiramdam mo. Lumiwanag ang madilim mong hinaharap kasi nakita mo na may Diyos na nagbibigay ng tagumpay araw-araw sa buhay na ito. O hindi natapos doon. Doon mo naramdaman na, teka parang gusto ko i-express. Di ba kapag nagmamahal ka, ine-express mo, maraming klase ng lengguwahe ng pagmamahal di ba? Pagmahal natin ng isang bagay, ang lengguwahe ng pagmamahal natin ay pagbibigay, pagtulong, pagsasabi ng magagandang bagay, di ba? Language of help, yan, appreciation, language of touch. That is the love na pag-appreciate, pagpapa-express natin. Yung pagmamahal sa Lord, ano naman yung expression mo? Di ba parang may gusto kang gawin kay Lord hindi mo ma-express. Ano ba yon? Galing ho ako dyan. Nung ako po ay na-starstruck kay Lord,
na in love ako sa Panginoon, hindi ko malaman kung ano gagawin ko. Lahat ng gawain, hiningi ko ang schedule kay Kuya Selo. Dahil si Kuya Selo ang unang nag-JIL sa amin. Hindi ko alam na si Kuya Selo pala nag-a-attend na ng local church. JIL may kawayan, kaya una po siya sa akin. Hanggang sa nalaman ko, sumama ako sa kanya. Aba, nakita ko nagda-drum si Kuya Selo. Marunong pala ako itong mag-drums. Hanggang sa nakita ko, aba, iba yung saya ng Kuya Selo ko. Gusto kong gumanon, kaya lang, sa paanong paraan? Ang tawag pala doon, nasa ng paglilingkod. Sabihin mo, nasa ng paglilingkod. Desire to serve the Lord. Matapos nating maranasan ang joy of my desire. Yung hong kagalakan na ninasa nating nakita at naranasan natin sa Diyos, joy ng salvation, ngayon naman, hinahanap mo kung saan mo ma-express. At yun yung joy of serving the Lord. Nandyan po ba kayo? And of course, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi laging kailangan nakaposisyon ka. Baka naman pagkatapos nito, pastora, na-bless po ako. Baka naman pwedeng mag-apply. Pwede bang maging pastor dyan? Diba? O baka naman pwedeng kagaya ko yung song worship leader. Eh wala naman kagandahang boses meron ka. Sa totoo lang, ang paglilingkod ay bumubukal sa puso. Kaya nga sabi ng Colossians chapter 3, verse 23, lahat ng iyong ginagawa, gawin mo na hindi sa tao mo ginagawa, kundi sa Diyos. Ngayon, maglilingkod ka rin lang, gawin mo ng excellent. Amen. Excellent. At yun ang ating topic. It's all about a call to excellent service. Romans chapter 12, verse 11 says, be enthusiastic to serve the Lord, keeping your passion toward Him boiling hot. Radiate with the glow of the Holy Spirit, and let Him fill you with excitement as you serve Him. Let His hope burst forth within you, releasing a continual joy. The Lord will bless the reading of this passage. Ito po ay sa version ng The Passion Version. Ano po? Pero pag tinagalog mo yan, ito po ang sabi, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Usapang excellent. Kung kayo po ay nagtatrabaho bilang empleyado sa isang kumpanya, madali ho kayong mapapansin kahit pamaliit ang inyong posisyon kapag ekselente tayo. Ang mga manager o mga bossing, tinitingnan ang performance ng kanilang mga empleyado. At ang tanging makaka-attract sa kanila kung ekselente, kung mahusay ang paraan ng paglilingkod nyo. Noong araw po, nagkaroon po kami ng kasambahay. Nako, itong kasambahay po, talaga naman binayaran po namin yung barko niya, doble binayad. Iniwan pa po namin ng budget yung kanyang pamilya dahil galing po sa probinsya. Ngayon, tinuruan ko. Kasi first time nasa Manila, sabi ko, ano ba ginagawa mo sa inyo? Naglalaba po. Sabi ko, saan ka naglalaba? Sa ilog. Wala ka akong ilog din ha. Yung ito ka akong mga labahin, ipapasak mo lang dito. Di nakatulala siya, washing machine. Hahantayin mo yan. Pagkatapos aalisin mo uli, lalagyan mo ng sabon. Hindi pa naman ganun kasi ka-automatic yung aming washing machine. Okay. Pero kasi ako anak, habang kayo, anak ko tawag ko, habang iyan ay nagbabanlaw, kaya ko pang magpirito. Kaya kako yung washing machine ko, kadikit ka ako ng pirit ng aking kalan. Kaya naglalaba ako, nagluluto ako. Kaya magagawa mo yun, ha? Opo. Hindi rin ako masyadong maplantsa. Kasi kung magsampay kami, maayos. Yung aming mga pambahay, etc. Ganun-ganun. Hindi kami maplantsa. Pati yung mga pamdamit namin, birang-birang plantsahin. Kasi si Pastor John, pagka nagsampayan, talaga namang tinutuwid niya ng gusto. Okay po. So, ini-instruct mo. 6 na buwan na po, nauuna pa sa akin kumain. At napansin ko, gabundok na po yung labahin namin, wala na kami masuot, hindi pa naglalaba. At dumating po sa point, minsan, inutusan ko, tawalan kami ng tubig, sabi ko, pakisalok mo nga ako ng tubig sa kapitbahay. Bakit ako? Sabi ko, sino ba dapat? Hindi po ba dapat kayo may kailangan? Kung kayo amo, ano gagawin nyo? Mabilis pa sa 4:00, pinigyan mo na ng pamasahe pa uwi. Ganun po ginawa ko. Wala na mahabang pag-uusap. Hindi ekselente at hindi mahusay ang pagtatrabaho mo. Meron naman ho akong naging kasambahay. 3 buwan pa lang umalis. Pero hindi siya umalis dahil hindi siya magaling. Hindi ko pa inuutos, ginagawa na niya. Grabe ho. Alam niyo ginawa niya? Tiningnan niya lang ang bahay namin at pinag-aralan niya, kilos ko, at inalam niya kung ano gusto ko. Di ba ang sarap nun? Saan ka nakakita ang paggising mo, maayos na bahay, nakawalis na? Ang liit lang naman, barbershop, ang bahay namin. Kaya nung umalis siya, umiiyak ako.
Kasi nangihinayang ako sa galing at husay niya. Mapagkakatiwalaan siya. Umiiyak ako kasi nangihinayang ako mawala siya sa akin. Pero yung isa, umiiyak ako kasi sinaktan mo ko. Alin ba sa dalawa ang gusto natin? Yung panghinayangan ka o maging masayang mawala ka? Iyan ay depende kung anong serbisyo ang ginagawa natin. Serbisyo bilang isang empleyado, serbisyo bilang isang negosyante, serbisyo bilang isang pamilya na nakapaloob sa isang tahanan. Lalo na ang serbisyong paglilingkod sa Diyos. Ang Diyos kasi hindi siya tumitingin kung iyan lang ang kinaya mo. Ang nakikita lang ng Diyos ay buong puso mong kinaya at ginawa mo. Hindi gaya ng isang tao na hindi pumasa sa panlasa niya, ayaw na sa'yo. Kahit na yun ay pinagbuhusan mo ng lakas. Pero sa Diyos, kahit hindi pasado sa sinumang tao, binuhusan mo ng puso, pasadong-pasado sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Kaya napakahalaga na yung buhay na ito binibigay natin sa Diyos. Alam niyo ba that oxygen, heat, and fuel are referred to as the fire triangle. The important components to ignite and sustain a fire. Remove one of these elements and all the fire would surely die. Yung po palang oxygen, heat, and fuel, fire triangle to. Pag inalis mo ang isa, nawawala po yung apoy. Ganon din po sa ating buhay Kristiyano. Hindi pwede na ang apoy mo'y nananatili, wala kang ginagawa. Hindi ba? Bakit hoy, alam mo, anong skincare mo? May ginawa ka, bakit? Tigas ng kaskas mo dyan ng balat ng ng papaya. O, di ba? Kasi winorkout mo yung sarili mo. Winorkout mo yung balat mo. O, praise God kung inborn yan. Tapos pinagbuti mo pa. May gagawin ka. Ganon din sa apoy na meron ka. Huwag mong hayaan ang apoy ng paglilingkod mo, ang ningas ng pag-ibig mo, ang lagablab ng paglilingkod mo, ay biglang patayin ng gawa ng kadiliman na pinakikita sa'yo. Kaya malaki ang kinalaman ng apoy sa ating puso para magawa po natin ang pinakamainam na pagsamba. Nandyan po ba kayo? Bakit iba-iba kayo ng anggulo pag kinunang kayo ng litrato? Uy, baka maging conscious kayo. Pag kinanta ng Diyos mahal kita, ay talaga naman ang mukha mo. Di ba? Talaga namang ang mukha mo, damang-dama mo yung awit. Meron naman na, Diyos mahal kita, tunay kong... Bakit? Kaya nga ho, sabi ko, pag magpipicture kayo, pilitin yung angguluhan, yung talagang sumasamba. Pero wala ho dito nun. Huwag kayong mag-alala. Baka naman, mamaya, kailangan okay ang gesture ko. Kidding aside, malaki po ang kinalaman ng ating pagsamba, pag-awit, paglilingkod. Doon sa apoy na meron tayo. Kaya kapag ito'y nawawala, o unti-unting namamatay, o nawawala po ito, bumibitiw po tayo sa paglilingkod. Or, nandiyan ka, nagpapatuloy kang dumadalo, naglilingkod ka, pero wala na yung apoy, nawawala interest, nawawala yung pananabik. Nawawala na yung linggo pa lang, iniisip mo na kung ano isusuot mo. Pagkasweldo mo, itinatabi mo agad kung ano yung ibibigay mo para sa Diyos. Nawawala na yung kung saan na, talaga, black na tong linggo. Black na to, nasa simbahan ako. Kahit ano mangyari, black na to, nasa simbahan ako. Eh ngayon, okay lang, mawala ka tindi. Hanapin ka tindi. Delikado na yon. Baka mamaya, nawawala na yung ningas. Nawawala na yung apoy. Kaya hindi nagiging mahusay ang ating paglilingkod sa Diyos. Ano sagot yan? Para magkaroon ng excelenteng paglilingkod, we need a renewed passion for service. Everybody say, renewed passion. Ulitin natin sa Romans chapter 2, sa Romans na binasa natin. Ano po, sabi dito, be enthusiastic to serve the Lord, keeping your passion toward Him. Boiling hot, radiate with the glow of the Holy Spirit and let Him fill you with excitement as you serve Him. Passion is not something that is static or that stays the same. Yung pong, pag sinabing passion, rubdob, lagablab, maningas, maapoy, yan eh, passion, nag-uumigting na damdamin. Ibang klase yan. Pag ikaw ay tinamaan ng passion, ay hindi ka mapapakali. Pero yung passion na yan din ang pinapatay ng kaaway. Sa paanong paraan? Ipakikita sa'yo mga negatibong bagay. Malaking kinalaman ang makikita mo sa pwede mong maramdaman. Paririnig sa'yo mga sitwasyon. Alam nyo po, mamaya ko sana ikukwento to, pero gusto ko nang i-share. Nung isang araw,
nung isang gabi, nag-family altar po kami. Sa family altar, yung mga sinishare ko sa inyo, si Pastor John kadalasan nag-i-scriptural, tapos ang application and then explanation, yung dalawang anak ko. Sa bandang huli, merong prayer yon, di ba? So kung sino yung mga una at mahuli, yun ay magpe-pray. Kadalasan, alin sa dalawa, Pastor John o ako magpe-pray. Ako nahuli, ako prayer. Sa prayer ko po, sabi ko, Panginoon, ang bahay na ito, hindi ko po alam kung gaano kalalim ang pundasyon, kung gaano katibay ang bakal na ikinabit sa pangalan ni Jesus. Pagtibayin mo po at langisan mo ng iyong kapangyarihan. Ipahid mong yung banal na dugo sa apat na sulok ng aming bahay, mula sa gate hanggang sa bubong, hanggang sa lapag, hanggang sa apat na sulok ng lugar na ito ng aming bahay. In Jesus' name, pagtibayin mo, walang anumang sakuna, walang anumang kalamidad na pwedeng gumapi sa aming tahanan sapagkat ito'y sementado ng banal mong dugo. Natulog na ako. Kinabukasan, trending, na ang magnitude 8.5 ay pwedeng mangyari ang the big one this year. Ayan na naman. Katatapos lang ng Taiwan. Magamat mangyari man o hindi, pananakot o hindi, wala nga tayong kontrol sa kalikasang ipahihintulot ng Diyos. Naalala niyo yung mga mangingisdang nakasakay sa bangka, nasa dulo si Jesus? Bigla ang lakas ng ulan, bagyo, alon, nahintakutan sila at ginising ang Panginoon. Pero sa isang iglap, sinaway lang ng Diyos ang napakalakas na ulan at alon. Ibig sabihin, hindi lahat ay kaya mong kontrolin, pero lahat kayang kontrolin ng Diyos. Amen. Nandyan po ba kayo? At ito ang pilit gustong kontrolin ng kaaway sa atin, yung ating passion. Kaya to renew our passion, we need rekindling the fire. Muling pag-apuyin. Nandyan po ba kayo? Konti lang ilustrasyon nito. Pag kayo nagba-barbecue, di ba nakalagay doon yung mga uling, pag niningasin mo, pag-aapuyin mo, papaypayan mo para umapoy. Pagkatapos nun, unti-unti, yung apoy nun bumababa. Hanggang sa unti-unti namamatay. Ano gagawin mo? Lalagyan mo uli, gagatungan mo uli. Nandyan po ba kayo? Yung ating nag-aalab, dapat ginagatungan yan. Dapat pinag-aapoy. Kaya nga sa relasyon, di ba, merong hindi nagkakatagalan? Di ba? Merong nag-aayawan. Sa gitna ng pagsasama, parang namatay ang pag-ibig, umibig sa iba. Kaya nga pag tinanong mo, nasan yung asawa nyo? Sumakabilang tahanan na po. Di ba? Nawala ang pagmamahal. Sa mga magkakaibigan, nagkakaroon ng trayduran. Sa mga magkakapatid, nagbibilangguan, nagbabaranggayan. Bakit? Hindi nagatungan ng tamang paggatong ang pagmamahalan. Sa bawat relasyon, kapag hindi ito ginatungan at hindi ito tinrabaho, mawawala ang pagmamahalan. Muling pag-apuyin. Be enthusiastic to serve the Lord, keeping your passion toward Him boiling hot. Ang apoy ay tumutupok at nagniningas na maliwanag at mainit ito. Ito'y ginagamit upang hubugin, pinuhin, dalisayin ang puso ng isang Kristiyano. And to rekindling the fire, make sure that you are seeking God first. Ang panggagatong mo ay unahin mo ang Diyos. Dahil kapag inuna mong maraming bagay, lilituhin ka ng maraming bagay. Kaya nga tayo naghahanap buhay eh. Hinahanap natin ang buhay. Pero ang totoo, ikaw ang hanap, ang buhay si Jesus. Kaya kapag hinanap natin una si Jesus, bubuhayin ka ni Jesus. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. It is clearly God's will for us to seek Him first. He wants to be the most important person in our lives. Siya yung source of blessing eh. We seek the giver and not the gift. Lahat ng bagay sa daigdig, siya ang melalang. Kaya niyang iayos sa mga bagay na hindi natin kayang iayos. Kaya to renew our passion, we need a fervent in spirit. O iba naman to, maalab na espiritu. Radiate with the glow of the Holy Spirit. One of the most important thing to have to have at the end times is a fervent spirit. We are now in the end times. Huwag ka na hong magtaka kung bakit ganun kasama ang tao. And one time papunta po ako sa Zoe, magte-taping po kami. Sobra ho yung oras na nakakaantok. Yun ho bang pagpapaakyat ka na, doon po sa may EDSA, traffic. Antok na antok si Pastor
Pastor Jan. Ako, pinipiti ko yung tenga, kung ano-anong kurta ginagawa ko. Sabi ko, pwede ba tayo huminto? Eh wala, nasa gitna ho kami ng kalsada, nasa gitna ho kami ng tulay eh. Wala kaming hihintuan. Sabi ko, hindi naman ako pwedeng ako ang magdadrive na. At paso din yung aking lisensya nung pagkakataong yun. Sabi ko, pitik ako ng pitik sa ilong. Sabi niya, ano ba, nasasaktan na ako, pero aantok. Alam niyo ba, sa sobrang antok niya, nadinig na lang namin, lumaglak ko po nagising. Ibang klaseng pagising, nabangga kami eh. May binangga pala siya. Sabi ko, Dad. Tapos, sabi ko, hingi tayo ng sorry. Ang nabangga po namin, isang pera na siguro matagal ng panahon. Hindi ko nga malaman kung pera pa yun o sasakyan o hindi ko malaman kung anong sasakyan. Bumaba. Hingi sorry. Sabi niya, pasensya na po kayo, nabangga niyo ako. Naku, baliktad ka ako. Pumangit ho ba yung sasakyan niyo? Sabi ko, Dad, buti na lang, pangit yung nabangga mo. Sila pa nahiya. Sabi ko, siya pa nahiya. Sabi ko, ganun. Alam mo, nakakatuwa lang eh. May mga, sa buhay na ito, alam niyo ba nung makita namin, ang daming nagsungaw-sungaw. May hawak agad na cellphone. Nung makita nila na pinagpe-pray na ni Pastor Jan, biglang itinago ang cellphone. Ang inaabangan nito, mag-trending pag nag-post sila. Nagkabanggaan, nag-away, sinampal, sinuntok, nagsipaan. O pag ako nag-post, trending ako, 1 million views, may kita agad ako. Kita mo tao. Nakakalungkot. Papasama ang mundo. Minsan may nabasa po ako sa Facebook, nagbasa ako sa social media. Sa sobrang hirap nung mag-anak, binenta yung kidney nung anak. But anyway, mabubuhay pa naman yung anak ko, pag-aaralin ko siya. Nagnegosyo. Pinag-aral sa magandang paralan yung anak kasi galing din daw naman sa anak niya kung paano sila nabubuhay ngayon. Binenta yung kidney ng anak. Ganun na ba mag-isip ang tao ngayon? Sabi ni Pastor Jan, ganyan na talaga. We are now in the end times. Na maiisip ng taong lahat ng uri ng kasamaan sapagkat inspired by the devil, mabuhay lang. Kung hindi ka matatag, madadamay ka. Sabi mo sa katabi mo, kaya tatagan mo. Kaya sabi ng Proverbs 18:14, the spirit of man will sustain him in sickness, but who can bear a broken spirit? Ang matatag na kalooban ay mabuti sa tao, ngunit kung mahina ang loob, anong mangyayari rito? Yung pinaghuhusay mo ang lahat, ginalingan mo, pagkatapos iba na promote, gagalingan mo pa ba? Sasabihin mo, ba't ko gagalingan pa? Hindi naman ako nakikita. Di ba may mga ganyang kalakaran eh. Ba't huhusayan at tatrabahuhin ko pa to? Total, pare-pareho naman kami rito. Pinapatay lang ang oras bilang isang empleyado. Pero sabihin mo sa katabi mo, iba ka. May boss ka sa langit. Nandyan po ba kayo? Sabihin mo sa katabi mo, tinatamaan ka ata. Di ba ha? Hindi ka man nakikita ng boss mo sa lupa, nakikita ka ng boss sa langit. At ang Diyos kaya kang i-promote kahit ayaw ng boss mo. Kahit harangan pa ng maraming sandata ng demonyo mula sa impyerno, kapag ang pagpapalay para sa'yo, ang pagpapalay dadaloy sa'yo. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kaya to renew our passion, diligently in duty. Diligent in duty. Dapat masipag ka sa iyong tungkulin. Kung ano man ang pinagampanan natin sa simbahan, ano man ang bahagi natin, o yung pagiging mabuting tao mo sa labas, sa loob ng simbahan, pagbutihin mo lalo. And let Him fill you with excitement as you serve Him. Nung nakatira po kami sa barbershop, meron ho doon dumadaan na taong grasa. Tumatakbo yung lahat kasi kapag ka daw po ito sinumpong, biglang nangahambalos na lang. Namalengke ako minsan, makita ko, si Pastor Jan may pinaliliguan. Alam niyo kung sino pinaliliguan? Yung tinatakbuhan ng tao sa puto, di may mga anak ka, may asawa ka. Paano kung gano'n? Tapos binigyan mo ng brief, binigyan ng sapatos, binigyan ng damit. Tahimik yun, tahimik. Sabi ko, Daddy, siyempre, hindi kumain, hindi natutulog, malisik ang mata. Ay, huwag kayong, baka mamaya natatakot kayo sa katabi nyo. Wala pong tulog yan. Nanlilisik ang mata. Ikaw ba naman hindi natutulog, di nakakakain, malisik ang mata? Di, takot na takot ako. Tapos sabi niya, uwi ka na? Sabi niya, pinauwian ng pandesal ni Pastor Jan. Pinauwian. Sabi ko, di, kinabahan ako, ba't mo ginawa yun? Sabi niya, hindi ko rin alam, ba't ko ginawa yun eh. Parang wala akong wisdom. Pero alam ko, galing sa Diyos doon. Galing sa Diyos. Alam mo, yung mula noon, yung tao, pag dumadaan sa amin, nakangiti. Maayos. Hindi na nagdidikit-dikit yung buhok.
Ako naniniwala na depressed lang yung taong yun, pero merong isang taong tumanggap sa kanya. Sabi ko, ako hindi ko kaya yung ginawa ng asawa ko. Kukonsider ko yung mga anak ko. Pero kapag inutusan ka ng Diyos, inudyukan ka ng Diyos, at nandoon yung nagniningas mong apoy sa paglilingkod, gagawin mo maging ang pinakamahirap ng bagay, mabigyan mo lang ng kaligayahan ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Number 2, consistent commitment to prayer. Lahat ng bagay nakukuha sa prayer. Amen. Tapik sa katabi, sabi mo, pray lang. Huwag tumigil sa prayer. Di ba? Lahat ng bagay nakukuha sa panalangin. Huwag mong kunin sa dahas. Huwag mong kunin sa pagdaraya, sa pagpaparinig, sa social media. Panalangin lang, maaayos ang lahat. Let this hope burst forth within you, releasing a continual joy. Yung consistent commitment to prayer, kailangan dyan yung persistent in prayer. Kagaya ng sinabi sa Romans chapter 12, verse 12. Sample natin dito, si Daniel. Alam na po natin yan. Nakainggitan. Bakit? Malapit siya sa puso ni Nebuchadnezzar. Malapit sa kanya mga tao. Ang mapanalanginin, maapoy at nagniningas ang puso sa pagmamahal sa Diyos, maraming nilalapit ang Diyos na tao para maging pagpapala. Maniwala kayo. Kung gusto niyo palapit sa tao, panalangin niyo siya. There is power in prayer. Pero yung persistent, iba to. Malupit tong persistent na to. Ang ginawa po ng mga inggitero, usyisero, inudyukan ang hari. Magkaroon ho tayo ng Lord's Day. Malawakang pagsamba. Yung pinagawang pagkataas-taas na ribulto, sabi niya, mag-utos po kayo, mahal na hari. May araw ng pagsamba. Sa araw na ito at sa mga susunod, ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, walang sasamba sa ibang Diyos. At kapag ka po may sumamba, parusahan. Hari, maganda ang panukala. Hindi na nag-isip kung ano magiging epekto nito. Nalimutan niya na meron siyang born-again Christian na kaibigan. Pumirma. Malapit sa puso niya, si Daniel, wala siya magagawa. Sa isang banda, hinangaan kong haring ito. Desisyon niya, hindi mababali, hindi siya kompromiso. Pero sa isang banda, kapag tiningnan mo, dapat naman may compromise ka. Hindi laging tatag ng iyong desisyon para lamang patunayan na hari ka. Para lang patunayan na tatay ka. Asawa kang lalaki. Kailangan walang makakabakli. Lalaki ako. O dahil babae ka, ikaw mas malaki sweldo. Bakit? Mas malaki sweldo ko. Yan tayo di ba? Doon pa lang sa loob ng bahay, may silent riot na. Alam niyo yung riot, di ba? Yung riot, nadidinig natin yan sa mga kulungan, bilangguan, nagkakagulo, Pero may silent riot. Sabi nung asawang babae, mas malaki yung kinikita ko. Di man lang. Sabi naman nung lalaki, mo malaki yung kinikita niya. Sabi naman ng mga anak, ang bihira ito mga nanay at tatay ko, hindi malamang. Riot na yun sa isip Diba? Pero kung sentro ng lagablab at ningas ng pag-ibig si Kristo, hindi pinag-uusapan kung sino mas malaki sweldo, sino mas masipag, sino mas mahusay, dahil lahat tayo anak ni Kristo. Amen. Ano nangyari dito kay Daniel? Napatunayan. Aba niya, nung magbabay, parang parang nang inis pa si Daniel Binuksan ang pintana, tumapat yata sa silangan, nanalangin ang nakaluhod. May ususero nga. Dapat nga hindi na tinitingnan yun Lumapit, nanalangin po, pinicture, pinacebook live. Pinost sa Instagram. Tinrending. Ang daming views. Nakarating sa hari. Wala nagawa hari. Pakain sa leon. Nangyari? Nangyari. Pinakain sa leon. Pero ano twist? Kinain ba ng leon? Hindi. Doon na patunayan lalo ni Nebuchadnezzar, tama ang Diyos na sinasamba ni Daniel. Patunayan nyo naman sa loob ng kumpanya nyo, sa negosyo nyo, sa pamilya nyo, tama ang Diyos natin. Nagbe-bless ang Diyos natin. Hindi yung dinaingan ka ng kapitbahay mo, kontis kayo sa daingan. Kristiyano ka, may dumaing sa'yo. Alam mo, sister, asawa ko tamad. Wala yan sa asawa ko. Alam mo, sa totoo lang, tigas ng ulo ng anak ko. Wala yan sa anak ko. Wala yan sa lolo ko. Diba? Iba ka. Sabi mo sa katabi mo, iba ka. May prayer life ka Ano si Daniel na iba? Kasi si Daniel always seek God. Daniel is not only servant in the palace of King Nebuchadnezzar, he is indeed the servant of the living God.
And a servant must understand that the most important relationship he need is to establish his relationship with God. Kung gusto natin ma-establish ang relationship natin sa asawa natin, sa anak natin, sa biyanan natin, establish natin yung relasyon natin sa Diyos. Dahil sabi ng Book of Proverbs, kapag tama ang relasyon ng tao sa Diyos, natatama ang relasyon niya sa kanyang mahal sa buhay. Kaya hindi matama ang relasyon natin sa ating kapwa. Wala tayong tamang relasyon sa Diyos. Kapag itinama mo, tama mong relasyon sa Diyos, makikita mo yung gusto ng Diyos na gawin sa'yo. To know the heart of God, to move with passion and genuine care for the flocks, to receive direction from God. Christ-directed ministry pleases God. Di ba sabi to, lahat ng ginagawa natin. Sabi ko nga, nung naglita niya ako bilang nanay, sabi ko ako nakabihis pang simba pa, nakikita niyo na ako sa kusina. Nagluluto na ako kahit di sabihin ng anak ko. Nag-uurong na ako. Nasasabi ko ito ng tahasan. Pero syempre may sweldo ko. Siyempre, sinalagay ko sa budget ko. Biro mo, sister, ako maglalaba. Ako maglilinis. Magluluto, mamamalengke. Kung bumabayad si pastor dyan, 7,000 yun sa katulong. 2,000 na lang, bigyan mo ako pambili ng lipstick at saka minsan kulong. Monthly, hindi ako nagsiself-pity. Pero kung walang pansweldo asawa nyo, kiss lang, pwede na yun. Kayo naman, huwag nyo akong gayahin. Amen o ba? Kaya walang kumukontra pag may dumarating na Shopee, Lazada, tatawa yung mga anak ko. Mami, ano yan? Wala, nakabili lang ako ng pampabatak. Bakit? Sa tuwing mag-uurong ako, lumalagas lang ang pawis ko rito. Pabibili ako pampabatak. Kidding aside, pero lahat ng ginagawa mo, pag sa Diyos mo ginagawa, nagkakaroon ng saye. Amen? Nawawala pagod. Nai-inspired ka kasi alam mong nakikita ng Diyos ang lahat ng yun. And prayer allows you to be known by God by presenting yourself to Him and allowing Him to work with you. Kapag committed ka sa prayer, seeking God's guidance. Yun yung isa pa na makikita mo. You seek the guidance of God. Sabi ng Psalms 48 verse 14, this God is our God to time indefinite even forever. He Himself will guide us until we die. Kapag kasi committed ka sa prayer, hinahanap mo yung pagtugon ng Diyos, hinahanap mo kung paano kanya i-guide. Dapat to ang communication, hindi one way. Sino rito ang gustong kausap? Siya lang ang salita ng salita. Tapos nagsasalta ka, sabay kayo nagsasalta. Ako nga, may napanood ako Pareho silang nag-uusap, sabay nagsasalita. Nagkaintindihan. Naintindihan? Oo. Tapos pagbalik sa akin, magkagalit. Bakit? Sabi ko sa Diyos, doon tayo magkita sa kanto. Ba't doon ka sa kabilang punta? Sabay kayo nagkausap. Ilang bang kanto meron? Kantong Norte, Kantong South. Dapat may bigyan mo ng paraan na makinig ka. Ganon si Lord. Makinig tayo sa Diyos. And the Lord guide you always. He will instruct you. God's that's plan for our lives. And He is involved and interested in every single decision that we make. Bakit po? Kasi sa bawat desisyon natin, makaka-apekto ito sa mga susunod na buhay natin. Kapag mali ang desisyon mo ngayon, may epekto sa susunod. Di ba? Yung bang natingin ka lang, di ba, pagkalimbawa, titingin ka yung karinderya, daming pagpipilian. Mukhang masarap to Order ka. Mahal. Sabi namin, magtitingin ng, di ba, pag mahal, masarap. Okay. Minsan basihan yun no? Yung pag nagkakagulo yung mga, maraming kumakain dito, bili tayo. Kaya pala marami nagkakagulo kasi mura lang. Tapos di masarap. Pag kinain mo na, sayang, di masarap. Minor decision yun. Kanina, pinili mong yan ang isuot. Ngayon, hirap na hirap ka, bata ka ng bata. Ba't ba ito nasuot ko? Di ba, minor or major decision. Nagmadali ka sa pag-aasawa, bandang huli, nasa gitna pa lang ng relasyon, hindi pala talaga siya ang mahal mo. Hindi pala siya talaga ang gusto mo. O talagang mahal mo, kaya lang, nung tiningnan mo at nakikita mo ng kahinaan, nawawalang pagmamahal mo. Sa mag-asawa, kasama niyong pinakasalan, pati kahinaan nito. Kaya tanggapan lang. Kapag marunong magtanggap sa isa't isa, naroon ang biyaya at pagpapala ng mag-asawa. Seeking God's guidance. Sabi ng Psalms 32 verse 8, I will instruct you and teach you in the way which you should go. I will counsel you. Sa mga panahong nalilito po tayo, sa mga panahong di natin alam kung paano mapag-uhusay ang buhay na ito, dasal ang tugon, luhod ang pagsagot. So kapag committed ka sa prayer, merong timing. Everybody say timing.
So, trusting in God's timing. Kung may mga hinihintay ka sa Lord, pumanatag ka. And wait for your turn. Kasi ino-orchestrate pa ni Lord ang mga bagay-bagay sa buhay mo sa pagtugon niya sa panalangin mo. Di ba, kapag ikaw pupunta ng bangko, pag turn mo, tatawagin yung number mo. Tama ba? O, ngayon, one time kumain po kami, di ganun-ganun na pala. O, order ka, add to cart, tapos lalabas yung number. Abe, nagulat ako. 30 minutes na kami ni Pastor Jan kasi nasanay kami may inuutusan bumili. Nagpapagrab na lang kami ng food. O upo ako, may bibili. 30 minutes kami, para kami nagpipiano. Abi, pagdating doon, napakarami kong order para pakakainin ko buong bayan namin. Sabi ko, ano kasi ako pinindutan. Sabi ko, ay, hindi ka ako yan. Isang manok lang talaga kailangan ko para doon sa bunso ko. Bakit ho? 24 na order ho itong in-order. Add to cart ako ng add to cart na gano'n. Pero, mali man ang in-add to cart ko, pero may turn ko, tinawag yung number ko. So, pagdating ko doon, nagrevisa kami. Ganon din sa panalangin natin. Tutugon ng Diyos, kaya lang minsan, hindi yon ang tugon ng Diyos, pero tumugon siya. Bakit? Mas alam ng Diyos ang kailangan mo. Uulitin ko, marami po akong hiningi sa Diyos, hindi lahat binigay. Pero maraming binigay ang Diyos na hindi ko pinanalangin. Pero iyon ang aking tunay na kailangan. Alam niya eh. So, ako naniniwala po, trusting God, trusting in God's timing, ay hindi tayo maliligaw. Sabi nito, trust God's timing, it always comes with a promise of hope, no matter what our circumstances. Regardless of how we see God's plan for us, they always come at the perfect time and are always good. Sometimes the good is persevering. Through difficult times, He can use trials to mold and shape our character into a better version of ourselves. If you are in the season of waiting right now, God says that when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Isaiah 60, verse 22. Amen! Ang Diyos kasi hindi tumitingin sa edad nyo. Diba? Favorite ko nga yung, Pastor, gusto ko na mag-asawa kasi 40 na ako eh. May theme song. Jesus, I am 40. Won't you come and give me? Sa marunong kayang maghintay, grabing magpasaya si Lord. Grabing magpakilig si Lord. Naghintay ka eh. Kahit maraming dumaan, pinigil mo sarili mo. Naghintay ka eh. Kahit na yung mga kakabatch mo, nagyayamanan na, ikaw heyang ka pa rin, purdoy pa rin tingin mo sa sarili mo. Naghintay ka eh. Wait for your turn. Sabi mo sa katabi mo, wait for your turn. Diba? Sa tandaan natin ha, favorite ko to, sa panalangin po natin at paghingi, may pagitan dyan, paghihintay. At sa paghihintay, may labanan. Ang hirap kaya maghintay. Naranasan nyo ba ng usapan alas 2, dumating alas 7? Nakaupo ka lang. Lahat na ng games, ginawa mo na. Naglobat ka na. Pagod na pagod ka. Hindi lang yon. Parang ayaw mo na. Di ba? Kundi ko lang kailangan to. Di ba? Kailangan ko lang to. At least naghintay. Kahit na parang bibigay at parang bumigay, at least naghintay. Sabi mo sa katabi mo, wait for your turn. Pag hinog sa panalangin, hinog sa paghihintay, hinugtiyak ang biyaya. Kumain po kayo ng bubut na bayabas. Ayusin niyo pagkain, ha? Sabihin niyo sa akin, walang kasing sarap. Magdidimandahan tayo sa kasong pagsisinungaling. Ganun lang po yun. Kapag ka po pinahinog sa panalangin, hininog sa paghihintay, sobrang hinog ng sarap ang mararanasan ng lahat. Palakpakan natin si Lord. Huli na po ako. Joyful endurance in trials. Masayang pagtitiis sa mga pagsubok sa wikang Tagalog. Tama nga ba yun? May pagsubok na, masaya pa? Pwede. Sabi nga ni Apostle Paul, rejoice to the Lord always. And again, I said, rejoice. Be joyful always. Sabi niya sa Philippian Church. Bakit? Kasi nang sinasabi niya yon, hawak niya pangako ng Diyos, pero nakabilanggo siya. Bibitin siyang patiwarik, papatayin siya. Pero ang hawak niya, hindi kung anong takot, kundi pangako. Pag hawak natin takot at di pangako, mabibigay tayo sa pananampalataya.
Lagi niyong tatandaan, kung may pagsubok man ngayon, sasabihin mo, sandali lang to. Tandaan nyo, walang tumatagal na bagyo. Ang pinakamatagal na bagyo na naganap, 40 days. Saan nangyari yon? O, tanyo, hindi nyo pa alam. Noah's. Tumagal ba ng 40 years? Hindi. 40 days. Mas matagal pa pagbagawa ng arko. Taon ang binilang, tumanda na si Noe. Di ba, nagkaapo na siya. Tsaka nayari ang arko, pero 40 days lang. Parang pagkain lang yan eh. Tagal niluto, 3 minuto lang nilunok. Meron kaming paborito, talaga sa bandang Dumpa, sa dulo ng Bulacan. Mami, bilisan mo. Pagkadating ng alas 8, close na yung restaurant na yun. Minsan nag-craving si Pascay, Mami, alas 6. Sabi ko, waste mo, gano'n tayo katagal? Mami, may 15 minutes pa. Tumawag ka na. O sige po, palutungin nyo ng gusto ha. Bilis namin. Naka-CCTV pala kami. Biro mo, biyahe namin, makakain lang doon, 2.5 hours. Partida, walang traffic yon. 15 minutes closing, nagpaluto na kami. Tuwan-tuwa ho yung may-ari. Ang saya daw ho namin mag-anak. Kaya binunusan pa kami. Binigyan ng discount yung pagkain namin. Sabi niya, kasi wala daw kumain na ganun kasarap kumain at ganun kabilis kumain. Saan ka nakakita? Biro mo, pinreserve ng 1 linggo sa condiments, tapos nilagay sa rep, tapos niluto ng 3 oras. 3 minuto lang namin kinain. Diba? Yung paghihintay namin, satisfied kami. Madali naming kinain, pero hanggang pag-uwi, nilalasa pa ng dila namin. Mag-usap tayo kung saan yung restaurant na yun. Patient in affliction. O, diba? Sino ba yung naisama ko na dyan? May mga naisama ako dyan eh. Jesus told his followers in his life, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. So yung sakit karamdaman, problema sa asawa, sa anak, problemang pinansyal, sabi niya, I have overcome the world. I have overcome the world. Amen. Ano kinalaman nun? I have overcome, so you will overcome. I will never leave you, nor forsake you. At yung pagsubok na yan, kapag naitawid mo, rewarded ka. Minsan sabi ko kay Pastor Jan, naitawid ko ba, Dad? Galing ho kami sa birthday kahapon, dumaan kami ng bandang Pantok. So yung pagpantok, papabalik, papuntang SM doon. So meron ho doon pa ganyan. Tapos likuli-kong ganun. Sabi ko, Dad, tingnan mo nga naman, sabi ko, 10 years nakakaraan. Itong sigsag na to, tsaka palalim na yan, ine-80 ko takbo doon. Takbong NLEX. Sabi ni si Pastor Jan, sabi niya, kasi matatag kalooban mo eh. Kung hindi, nalulula na nga ako eh. 80 lang ang takbo mo, nakahipo na akong ganyan eh. Sabi ko, Daddy, pag pala tumatanda na, dati, kayang-kaya ko sumakay pa doon, matataas na rides, ngayon, di na eh. Dati, the more na matataas, gustong-gusto ko. Hindi ako nalulula. Ngayon, sumakay lang ako sa kotse at mabilis ka, nakahawak na akong ganyan, sa preno, nakahawak na ako. Alam mo, sabi ni Pastor Jan, katawan mo lang yan na nalulula kasi iyan ay manifestasyon ng pag-edad. Ma-open pa sana ako eh. Pero hindi kasama yung kalooban mo pagharap sa tunay na pagsubok. Kaya nandyan ka pa eh. Alam mo, hindi alam ng Pastor Jan, naiiyak ako kahapon. Sabi ko, siguro nga, oo nga Lord, kaya siguro nandito pa ako. Nagpapatuloy sa kabila ng maraming hamon sa paglilingkod. Sa kabila ng marami pong espadang winawasiwas ang kaaway at tinutudla ka, harap at likod, tagilid para lamang patigilan ka. Pero salamat, ang Diyos ay buhay at di pa susubaliang may plano lagi ang Diyos. Amen. Patient in affliction. Konti na lang. Pagtsitsaga sa mga hamon, persevering through challenges. May hamon po ba tayong kinakaharap? Perseverance is the ability to endure and persist through challenges, difficulties, and setbacks with steadfastness, determination, and resilience. Kapag huminto ka sa panahong ikaw ay nahihirapan, talo ka. Tamo yung boksingero, di ba? Tinatapos niya yung 12 round. Kahit dihado na ang laban. Kasi lumaban siya sa boxing, hindi para lang manalo, kundi tapusin ang laban. Hindi na pag-uusapan dito kung tayo po'y bumigay sa mga pagsubok. Tapusin natin ang laban. Tayo lang. Kapag nadapa, tayo. Kapag napahiya, diretso lang. Kesa naman sa langit ka mahipahiya. Di baling lahat ng kahihiyan, maranasan mo na rito. Di baling lahat ng pag-expose, ma-expose ka rito. Kesa naman masurpresa ka, sabi ng Bible, lumayo ka, hindi kita kilala. Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, papasok sa aking kaharian.
Kaya sa bawat mga panghihiya ng kaaway, paninira ng demonyo, masakit, oo, pero hayaan mo lang yan. Dahil wala namang yung mga naninira, yung mga tao na inaabangan ng pagbagsak mo, wala naman silang ambag para sa ikagaganda ng buhay mo. Kaya ang tingnan mo na lang, bahagi ito para tumatag ang buhay mo. Count it all joy, brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Simpleng ilustrasyon lang po to. Nasira ho yung lock ng aming pintuan sa harap. Yung main na pintuan po namin. Sabi ni Pastor Jan, dumagdag pa sa gastos to. Sabi ko, baka may purpose ang Lord. Laging ganun kami to comfort eh. Sige, palitan na lang. So, to the rest ko si Kuya Ronnie. Sabi niya, Pastor, kailangan nakakama to, kung ano yung pagkabutas niya, bili tayo ng ganun. Sige, Pastor, sama sila. Pastor, wala pong ibang nakakama kundi ito eh, medyo mahal. Sabi niya, walang nakakama kundi yan. Sige, binili. Nung binili, alam mo, umalwa ng lumigaya buhay ko eh. Sabi ko, biro mo, paglinggo, isususi ko sa loob yan, lalabas pa ako sa likod, tsaka ako doon uli isususi. Ang layo na lalabasan ko, nandun ako, hahabol pa yung mga doggy ko, pag nakabihis ako, iyakan ng iyakan. Kung malaman kung paano ko tatakasan to para kung may mga anak. Pag nakabihis na, mga umiiyak na yung mga aso ko. Inabot ko pa nga po, mga dog lover dyan. Doon ho ako sa garahe nagbibihis eh. Para makita lang ng aso ko, di ako aalis. Naka-makeup ako, iiyak ko yun. Mas mahabol pa kaysa sa mga anak ko. Sabi ko, minawa buhay ko eh. Bakit to? Lalabas ka, doon mo na lang ilalak sa labas, pati ikaw, hindi ka na makakapasok uli. Medyo mahal nga lang. Sabi ko, alam mo, lumigaya ako. O di may perfect si Lord na will. Pinahintulot na masira agad dyan kasi nakikita ng Lord, nahihirapan yung loob mo. Small things lang yun. Kapag may nawala, pag binalik ng Diyos, mas maganda kaysa nawala. Amen! Kapag may ninakawang kaaway, kapag pinabalik ng Diyos yun mula sa kaaway, doble tubo nun. Amen! Palakpakan natin si Lord. Huli na. Finding strength in God's promises. Sa panahong tayo'y pinanghihinaan, susuko, aayaw, titigil, hanapin natin ang lakas ng Diyos. Kalakasan ko'y si Jesus. Sa panga, kalakasan ko'y si Jesus. O diba? Ang kalakasan natin si Jesus. At ang lahat ng nagtitiwala at nagpapatuloy, sabi ng Isaiah 40 verse 31, gaya siya ng isang eagle, lilipad ng lilipad, lalakad ng lalakad, subalit hindi mapapagod, may panibagong lakas kay Lord. Palakpakan natin si Lord. In conclusion, God is calling us to raise our standard. In spiritual terms, we must have a burning desire to give Him our best. Let's do all things with excellence. Operate with the spirit of excellence. Ako ho, bilang pagtatapos, inaanyayahan ko kayong maglingkod sa Lord. Alam niyo ho, ipakikita ng Diyos ang kaibahan na naglilingkod sa di naglilingkod. Passes mo yan. Tingnan niyo si Job. Tingnan niyo yung mga tao sa Bible. Nung mamamatay na, sino si Ezekiel? Panginoon, naglingkod ako sa iyo. Nung dumating po sa point na, imagine magtuturo ako sa Santa Maria, 4 na topic. Tapos yung kasama ko, nagturo din. Uuwi ka ng 3:00. Yun yung muntik na ho ako talagang makaladkad ng truck, nakamotor kami. Tapos yung motor namin tumitigil pa. Sabi ko sa Lord, Panginoon, bigyan mo naman po ako ng sasakyan. Naglilingkod ako sa iyo eh. Sige na naman, Lord. Humiling nga ako, basta 4 na gulong, Lord. Wag lang 2 gulong. Please naman, Lord. Umiiyak na ako. Naglilingkod naman ako Alam nyo, pagkaraan ng 6 na buwan, binigyan ako ng Lord ng sasakyan. Tapos sabi ko, Lord, lumaki na ang mga anak kong hindi normal. Bakit hindi normal? Hindi ho nakapaglaro yan minsan kasi nasa kalsada ang bahay namin, barbershop. Laging nakasara, bakit mga lalaki ang customer ni Pastor Jan? Pagka may mga bastos na kwento, pinaalis na ni Pastor Jan yun, hindi nagugupitan kahit malaki pa tip. Lumaki ang mga anak ko na nasa loob ng barbershop. Lagi kaming takot. Daanan ng kung sino-sinong tao yun. Hindi ako makatanggap ng bisita. Hindi ko alam kung saan ko ipagpe-pray. Magastos akong tumanggap ng bisita. Kita na lang tayo kako sa restaurant. Sabi ko, Lord,
Mga dalaga na yung anak ko, nag-aarinola pa rin hanggang ngayon. Totoo yun. Nag-aarinola kami. Pagkadating na ho ng gabi, pauwi kami, Jack and Poy kami. Sino una sa CR? Giveaway kami kay Paskay. May problema kasi dati sa tiyan. Kaming tatlo. Pasensya na po si Pastor dyan. Sanay naman daw siya sa balot-balot. Okay lang, balot-balot. Alam nyo, desperate kami. Tara, pray tayo. Lord, bigyan mo naman kami ng maayos na bahay. Yung maayos tsaka maganda na para kapag ka pumibisita, makikituloy, makikitulog, Lord. Bigyan mo naman kami. Sabi ko, naglilingkod naman kami. Naglilingkod naman kami. Binigyan po kami. Ito ayoko mamotivate kayo. Mas mataas ang seguridad ng naglilingkod. Mas mataas ang pagtingin ng iba't ibang uri ng biyaya at pagpapala sa naglilingkod. No offense, ha? Hindi kailangan pumosisyon. Paano ako maglilingkod? Saan ako mag-a-apply dyan? Hindi. Lahat ng pwede nating mabubuting gawin, gawin natin for the glory of God. Ako, hindi. Ako, kumadro na ako bumagsak pa sa board exam. Ang uling paanak ko lang yung aso ko, pinaanak ko Tatakot pa ako I am nothing without God. Without the pulpit, I am nothing. Umayos ang buhay lalo namin. Naging secured ang aming pananampalataya. Paalaga kayo sa pastor. Mag-alagaan tayo. Magpatuloy. Mag-commit. Alam nyo yung mga ano bang kulay ng damit nyo? Orange ba yan? Hindi ko matanto yung damit nyo. Pedlor, anong kulay ang damit nyo? Salmon. Oh, sarap yan So, yan. Lingkod na yun. Anong ginagawa niya? Ganyan. Ang laki ng reward sa langit niyan. Kasi wala pa kayo, nandyan na yan. Naglinis na. Nakauwi na kayo, nandyan pa yan. Naglilinis pa rin. Yung finance namin, mula sa pagsikat hanggang paglubog ng araw. Natulog na tayo, nandyan pa rin sila sa taas. Kasi lahat ng yung tithes and offering, detalyado yun. Para pag kinwestiyon nyo, pinambili lang ng sapatos si Pastora yan. Bibigay sa inyo ng finance natin kung saan natin dinadala tithes and offering. Detalyado yun. Hindi lang yun. Binigyan po ako ng finance department na may mga pinag-aralan at yun talaga ang forte nila. Kaya nilang ilaban yan. Kaya nilang iayos. Praise God for the glory of God. Kinumit. Kung sila, mga nagtatrabaho sa bangko, nagtatrabaho sa kumpanya, kinumit yung gift nila. Yun ang kaya nila. Kaya nilang bumilang ng milyong tithes nyo ngayon. Yung mga, sino ba yung nagsabi sa ano? Si Ronnie Lynn, sabi niya, kung di ko nga ho alam kung paano mag-preach, kung paano mag-share, di ko nakita sarili ko. Ngayon nagla-life group na ako. Masarap maglingkod? Masarap. Masaya. Puno ng kagalakan. Kaya ako sinasabi to, coming from 35 years in serving the Lord for the glory of God, inaanyayahan ko po kayo sa anumang kaparaanan, just serve the Lord with gladness, with joy. Siguradad ito na makikita po natin higit ang biyaya at pagpapala. Palakpakan natin ang Panginoon. Tumayo tayong lahat, pero may warning po ako Sa paglilingkod natin, masasaktan tayo. Sa pagpapatuloy natin bilang Kristiyano, hindi tayo minsan matalisod. Madapa, matisod. Pero sabi niya, nahihirapan man, nasasaktan man, Panginoon, ang gantimpala ko ipaglingkuran ka. Sa isang relasyon, hindi pwede nagkabistuhan ng kahinaan, aayaw ka na. Hindi ko mo dumadaan sa kahirapan ng buhay, titigil ka na, hihinto ka na, magpapalit ka na ng asawa. Sa paglilingkod sa Diyos, kapag nakikita po natin, ang Diyos ay patuloy na gumagalaw at kumikilos, magdiretso ka lang, tumuloy ka lang. Lahat ng bagay ay kayang ayusin ng Diyos. Simpleng panalangin lang po, yumuko tayo pumikit, sabihin niyo po, maikling panalangin ito. Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko po, hiwalay at malayo sa iyo. Wala po akong magagawa. Tulungan mo po ako. Turuan mo po ako na mapaglingkuran ka ng tapat sa anumang kaparaanan. Tulungan mo po ako. Dalin mo po ako sa paglilingkod sa pangalan ni Jesus. Sa oras na ito, dalangin ko po na anuman ang ating ginagawa, anuman ang laman ng ating puso, hayaan natin na pasukin ng Diyos ang buhay natin. Bigyan natin siya ng kaluguran. Let us worship the Lord our God. Marami mang hadlang sa aking pagsunod at kadalas ay napapagal.
bago. Hindi pa pipigil, patuloy na maglilingkod, tangi kong mithi. Yes, Lord. Ikaw ay malugod. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Praise, give you honor, we all worship you. Ang buhay na laan para lamang sa iyong kaluguran. Hindi man kita Ito po ang panalangin ng aming puso. kayang higitan, laging susubukan ibigay sa'yo ang pinakamainam. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ay tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Dakilang Diyos, sa oras na ito, batid mo at alam ang buhay ng bawat isa. Ang pagnanasang meron po kami ngayon, ang pagbibigay linaw sa aming mga kaisipan. Marami pong salamat sa pribileyo at pagkakataon na sa anumang aming gagawin. Sa alang-alang ka po namin, ito isang uri ng paglilingkod. Lalo na kung ipagagamit po namin ang aming mga talento, ang aming kaloob. Dalangin po namin sa anumang kaparaanan ay magbigay kami ng kaluguran sa iyo. Pakadalawin at bisitahin mo ang relasyon ng iyong mga anak sa iyo, sa pamilya, sa simbahan, o sa sino mang tao, Diyos. At inaangkin po namin ang hindi namin kayang gawin ay kaya mong gawin. Sa iyo po namin pinagkakatiwala, maging ang pag-aayos ng pamilya, ang kagalingan mula sa lahat ng uri ng sakit karamdaman, maging ang pinansyal na problema, Lord, ikaw pa rin po ang mag-aayos ng lahat ng ito. Salamat po, Panginoon, anuman ang sinimulan mo, tatapusin mong matagumpay. Sa iyo po namin pinagkakatiwalang umagang ito at sa mga susunod pang buhay namin. Sa bawat iwaga, wala kaming ibang pararangalan kundi ikaw lamang, O Diyos. Salamat po, dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Narito po ang mga tinapay at juice. Ginagawa po natin ito every first Sunday of the month. Yung pong tinapay at juice ay simbolo po iyan ng katawan at dugo ng Panginoong Jesus. Ang Panginoon, nung siya'y nakabayubay, ay namatay pagkaraan ng 3 araw ay nabuhay na muli. At nang inanyayahan niya bago siya mamatay ang kanyang mga disipulo, habang hinahati-hati niyang tinapay, sabi niya, itong aking katawan ay nilalaan at ibinibigay ko sa inyo. Alalahanin niyo na ang katawang ito ay nabugbog, nasugatan, at sa pamagitan ng mga sugat na iyon, tayo'y pinagaling sa lahat ng uri ng sakit karamdaman. Marami pong uri ng sakit. Hindi lamang physical, maging emotional, mental. Kaya nga yung iba, sabi nila, may sakit na yan, depression. May sakit, sobrang stress po ng buhay. Yung iba naman po, may sakit sa pinansyal, hindi makaaon-aon sa utang at hirap ng buhay. May sakit sa relasyon, hindi naaayos ang mga magulong relasyon. Pag-alaala po ito upang tayo pagalingin ng Diyos at ng Diyos. At ang Diyos na ito ay simbolo po ng kanyang dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Pagpapatawad sa lahat ng uri ng kasalanan na ngayon ay ginawa tayong bagong nilalang. Pwede bang ito natin ang ating kamay sa mga bahaging ito? Panginoon, langisan mo ng iyong kapangyarihan at patuloy na
ang simbolong ito'y mangyari at maganap sa kagalingan, kalayaan, pagpapatawad ng iyong mga anak sa oras na ito. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kuha po kayo isa-isa at mamaya po, sabay-sabay nating kakainin ang lahat ng yan. Oh Lord, you search me. Let us worship the Lord. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the Pwede ubang cross itaas I natin ang ating bow my tinapay knee. as we continue to worship the Lord. Blood was shed for me. There's no greater love than Dinideklara po ng aming mga labi na si Jesus ay namatay at nabuhay na muli at ang sugat na kanyang tinamo ay inaalala po namin nakagalingan sa lahat ng uri ng sakit, karamdaman na meron ng iyong mga anak. Kaya Lord, sa pag-aalaala po namin ng kanyang kamatayan, kami binuhay mong muli. Salamat Panginoon at ang tinapay na ito ay simbolo ng kagalingan ng aming katawan, ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, sabay-sabay po natin kainin. Kas po natin ang juice. Dinideklara ko, Panginoon, hindi lamang sa mga latay mo kami pinagaling, kundi sa dugo mo na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, kami pinatawad sa lahat ng uri ng kasalanan, kasabay ng pagpapagaling sa sakit karamdaman. Salamat sa kapatawaran, salamat sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, sabay-sabay po nating inumin. Maraming salamat, dakilang Diyos. Pinupuri ka namin, sinasambat niluluwalhati. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat may magsabi ng Amen!